mic 1, 2, 3. Ayan. Okay na. Sound check. Hello, Mike. Ano na ho inilingan ng ating mga kapatiran na nasa labas pa ho na tayo ay magsipasok na. Tayo ho ay dadako sa ating pagsamba sa Panginoon. Muli ho, yung mga nasa labas ay magsipasok na po tayo. O muli, welcome po sa bawat isa sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Welcome po dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ating welcome ating mga kasama online. And purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan sa atin. Bago tayo dumako ho sa atin ng paghahanda sa pagsamba, ay ilang mga announcements and reminders po muna. Una ho ay ang atin hong pagre-resume ng ating Bible class. Before pandemic, meron tayong Saturday night Bible class. Pero ngayon ay mangyayari na ay Sunday night Bible class na. Hindi naman masyadong night. From 5 to 7 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So pagkatapos huyaan ng ating prayer meeting, so full packed talaga ang ating Sunday. Mula umaga, nandito tayo sa church at hanggang mamayang hapon sa ating prayer meeting din and then sa ating hong gawain ng pag-aaral. I would like to encourage everyone, kung kayo ho ay nasa nyo na lalo pang lumalim sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Particularly ang ating pag-aaralan ho this evening, sisimulan natin ng about evangelism, biblical evangelism. May sign-up sheet ho tayo doon ho sa likuran. Para saan ho yan? Gusto ko lang malaman kung ilan sapagkat mag-print ho tayo ng ating mga materials na pag-aaralan ho natin. And then, mag-aaroon ho tayo ng first 2 sessions na pwedeng mag-sit-in ng libre. Ayan. Bakit ho, Brother Paul? Kasi nagdesisyon ho tayo na ito ho ay lagyan ng 100 pesos registration fee. Ang layunin ho niyang 100 pesos na yan ay una, pang cover doon sa mga gastusin, doon sa mga materials. And then pangalawa, sabi na rin ho sabi ng ating kapatid psychological na rin. Kasi kung libre, baka madaling pabayaan. Pero kung nag-invest sila ng kaunting halaga, ay meron yung psychological effect na, well, attend tayo, sayang din naman. Yung ating pinang-register. So muli ho, it will be, ang plano ho natin, if not 8, maybe maximum na yung 10 lessons ho ito every other Sunday, magsisimula ho mamaya. So kung kayo ho ay interesado, gusto nyo lang munang masubukan, hindi nyo pa alam kung kaya o gusto nyo mag-commit, itong first 2 lessons natin mamaya hong gabi and then next Sunday ay libre ho yan. Pero kung gusto nyo magtuloy-tuloy ay kinakailangan na hong register. So, ini-encourage ho natin ang lahat para ho dyan. Ngayon, kung magiging problema, as in, Brother Paul, gusto ko talaga, pero problema yung pera, lapit ka lang sa akin. Hindi magiging problema ho yun. Pero, ang gusto lang ho talaga natin ay yung commitment para ho sa gagawin ho natin ng mga pag-aaral ho. 3 yung nakapila nating lesson, evangelism class, and then yung atin hong yung ating counseling seminar, and then lastly, yung pangatlo natin nakapila is about our teaching or preaching class. So muli, ay pag-pray ho natin yan at kung kalooban ng Diyos ay gamitin na patuloy upang ang mga mananampalataya dito sa JCBC ho ay ma-equipped. And then also, so yan ho yung ating poster, yung hong sports fellowship sa August 26. August 26 po yan. That is a holiday, that is a Monday. Yan ho ay muntik na nating makasama. Sayang, muntik na nating makasama ang Green Valley Baptist Church. Pero nung nag-meeting sila, meron na rin pala silang nakaset. Meron na rin sila nakaset. Same date, same time, same channel. Actually, sinusubukan daw nilang kunin yung covered court. Yun daw pala dahil tayo yung nauna. So,
hindi na ho, hindi na ho obra. So sila ho at meron silang mga ka-fellowship ng mga churches. So ang magsasagupa ay ang dalawang JCBC, ang JCBC Guyong at ang JCBC Pandi. So we are aiming for the second place. No, sabi ko kay Brother Jay, yung pinakamalaking premyo ilalagay natin sa second place. Well, in relation to that, magkakaroon na tayo ng mga in-house games. So please mag-register ho kayo. May mga pinoward na forms sa GC. Meron din pa din mag-register dito in person. Bakit to? Kasi maraming marunong mag-chess. Pero titingnan natin sino yung pinaka magandang ipanlaban. Maraming gustong mag-badminton. Titingnan natin kung sino yung pinaka magandang panlaban. And then, sa volleyball and sa basketball, lalo na yun, yung paborito ng marami. Sa basketball po lalo na, ipaprioritize ho natin. Una ay yung mga members ng church. Pangalawa ay yung mga regular attendees na ng JCBC. And then, pag naman nahan doon, paglalaroin pa rin naman natin, pero hindi priority. Na baka mga biglang sumusulpot lang kapag merong laro, hindi natin ipaprioritize. Ipaprioritize ho natin. Kahit si LeBron James pa yung biglang dumating. Kaya ipaprioritize natin ay yung mga members at mga regular attenders ho ng JCBC. Okay? So, meron ho tayong sports uniform pero hindi required. Ang kulay natin ay kulay puti. Okay? Pero ang sports uniform ho natin ay, pwede pa ba? Nasaan pa si Brother Chad? Nasaan si Brother Chad? Ayun, pwede pa bang humabol Kuya Chad? Or tapos na? Tapos na. Okay, so ilang linggo natin yung in-announce. So I hope yung mga gusto ay nakapag-ano ho. Pero hindi required ang uniform para ho makapaglaro. So wag niyo isipin, "Bro, wala ko uniform, di dala ko." Hindi, punta ka pa rin. Magdala ka na lang ng mga pamalit na puti. At yun din ang ibabayo natin. Kahit may uniform tayo, magdala pa rin kayo ng pamalit na kulay puti. At least 3. Dahil siguradong papawisan, siguradong madudumihan. So, meron kang pamalit. So, yan ho ay whole day affair ho natin from 9 a.m. to 5 p.m. Kagaya nung ginawa natin last year. Magdala tayo ng mga baon natin para ho dyan. Okay. So, yun ho ang ating mga announcements. By the way, hindi ko nakalimutan, mamaya hong gabi, pagkatapos ng ating Bible class, ay magkakaroon tayo ng simpleng dinner. Magkakaroon tayo ng simpleng dinner fellowship. Yung gusto umuwi agad, pwede ho. Yung gusto magstay for dinner and fellowship, pwede rin naman ho. May kaunting inihanda ang church ho para dyan. Okay? So yun ho ang ating mga announcements and reminders. Ngayon, huwag kayong darating ng 6:30. Dumating kayo ng 6:30 para makikain, no? Huwag yung gawin yun. So muli ay tayo ho ay yan ho ay ginagawa natin para maging medyo magiging nakakapagod itong araw na ito. Nitong nakaraan ko pa pineframe sa isip ko yung stress, yung pagod, yung labor, hindi ho madali pero nakakagalak isipin yung buong Lord's Day ay ilalaan mo talaga. So muli napakasarap na bagay ho yun. Tayo dumako sa ating pagsamba sa Panginoon. Gaya ng ating napaalalahanan kanina, atin hong ibigay ang ating buong atensyon sa bawat parte ng gawain at ating alalahanin ng kabanalan ng Diyos na ating sasambahin. Para ho diyan magkaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingan natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po isama-samang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Sangayon sa iyong salita, nilalang mo sa pamamagitan ni Kristo at para sa Kanya. Lord, salamat o Diyos sa iyong kahabagan. Kami, Panginoon, ay binigyan mo pa ng dagdag na buhay at kalakasan upang kami ay makapagtipon at upang sambahin ka. Lalo higit, Panginoon, walang tutumba, salamat sa biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
Siya lamang ang tanging dahilan kung kaya't ang aming pag-aalay sa iyo, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay katanggap-tanggap. Salamat po, Panginoon. Lord, ngayon sa daling ito, aming hinihiling, O Diyos, na tulungan mo kami. Kaya na amin na pag-aralan kanina, Panginoon, kami ay desperadong nangangailangan ng iyong biyaya sa pagsamba sa iyo. Aming inaamin at kinikilala na maging sa sandaling ito, Panginoon, nandito pa rin ang aming mga kahinaan. When we desire to do good, evil is present. Nandun pa rin ang nakatahang kasalanan. O Diyos, itali mo kami ng iyong salita. O Lord, kailangan namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin. Upang ang bawat bahagi ng gawain na ito ay maging kaluwalhatian sa pangalan mo. Nawa maluwalhati ka namin sa pagkakaloob. Maluwalhati ka namin sa pananalangin. Maluwalhati ka namin, O Diyos, sa pagbabasa ng iyong salita. Maluwalhati ka rin namin, O Diyos, sa aming pagpapailalim sa iyong katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Lord, iba't ibang kabigatan, iba't ibang problema, iba't ibang sitwasyon ng kalagayan ng iyong mga anak na natitipon ngayon. O Lord, kaysa maghatak sa amin palayo sa iyo, nawa mga kabigatan at problema at mga pangangailangan na ito ay lalo magtulak sa amin palapit sa iyo. Lalong magpatamis ng aming pananalangin, lalong magpabigat ng aming pagsamba. O Lord, muli, aming hinihiling na yung siyasatin kami sa anumang mga kasalanan, hindi lamang mga nagawa ng aming mga kamay, kundi mga lumabas sa aming bibig, o inisip man namin, O Diyos, o ninasa na hindi ayon sa kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon, at salamat po sapagkat kay Kristo Jesus ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Nawitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, great to pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, great to pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power,
God's dear child, urgency, peace, and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, great and pardon only sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Tayo po'y manatili na tayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng ating basehan sa ating pagkakaloob. Ating basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong aming Diyos, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat to God dahil sa iyong kahabagan at pag-ibig sa amin, Panginoon, bilang isang makasalanan. Kami po ay nakatamo ng kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon. Kaya kami po ay malayang nakapagpurit ang papasalamat, Panginoon, sa iyong panambahan. O Diyos, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala at pag-iingat ninyo po sa amin, Panginoon, at sa aming pagkakaloob, Panginoon. Patuloy niyo pong saliksikin ang aming mga puso. Nang sa ganon ay masumpungan niyo po kami, Panginoon, na nagagalak na Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Kaya kami po ay nagagalak, Panginoon, sa kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin, sa karunungan na pinagkakalob niyo po sa amin, at sa salapi na aming ihahandog sa iyo, Panginoon, ay ito po ay maging tanda ng aming pagpapasalamat at pagsamba po namin sa inyo, O Diyos. And sa lahat ng mga malilikom na salapi na sa aming pagkakalob ay magamit ito sa ikakalawak ng iyong mabuting balita. Lord, maraming salamat po, at maging sa pag-aaral ng iyong mga salita, O God, ay gamitin niyo po ito upang kami ay tumatag sa pananampalataya, Panginoon, at ituro niyo po sa amin, Panginoon, na mas lalo po kaming lumago sa kabanalan. Pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magkaloob sa ating Panginoon.
muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, His mercies more. What love could remember, nor owns we have God. Omniscience, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What vision would wait as we constantly roam? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness Christ lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We soon in a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Tayo po'y magsituloy po lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, magmumula po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 46, talata 1 hanggang 11. Handa, basa. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa nagkakagulo ang mga bansa, bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan, ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Halika, tingnan mo ang mga kahangahangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo, binabali niya ang mga sibat, pinuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasag. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa, ako'y papupurihan sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Maaari na po tayong magsiupo.
Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Well, higit sa lamang karamihan ho sa atin ay nabalitaan na ang nangyaring assassination attempt sa former President ng Amerika na si Donald Trump noong Sunday. Well, at least dito sa atin, Sunday ho ang araw na yun. Pero nitong last Thursday, sa isang rally ng kanilang party ay tinanggap ni Donald Trump yung nomination upang kanilang maging official presidential candidate. At doon ho sa tagpong yun o sa rally na yun ay nirecount ni Trump yung kanyang karanasan sa naging assassination attempt mula sa kanyang perspektibo. Sabi niya ay nakarinig daw siya ng isang tunog na dinescribe niya as a hissing sound na parang dumaan sa kanyang tenga at na siya ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tenga. Hinawakan niya ito, pagtingin niya ay may dugo na. At pagkatapos noon ay nagsunod-sunod pa ang mga putok at yung tinatawag na Secret Service, yung kanilang Presidential Police Protection, ay dinambahan na siya upang siya ay coveran mula doon sa mga bala ng assassin. At habang sila daw ay nakadapa, ang sabi ni Donald Trump, and I quote, "They pounce on top of me so that I will be protected. There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way, I felt very safe because I have God on my side." Well, I hope and pray na si Donald Trump ay isang tao na tunay na kumikilala sa Diyos. I hope and pray na siya nga ay tunay na dumating sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Sana ay hindi ito lip service lamang para yung mga konserbatibong botante ng Amerika ay suportahan siya. Yung mga naniniwala sa Diyos ay suportahan siya. Sana ito'y totoo na pagsasabi na pagkilala niya sa kamay ng Diyos, pagkilala niya sa presensya ng Diyos, purit siya ay nagkiklaim na sa kabila ng merong sumubok matayan niya, sa kabila ng kalagayan na yon, nakaramdam daw siya ng kapayapaan, sangayon sa kanya, sapagkat kasama niya ang Diyos. Now, hindi natin alam kung tunay na mananampalataya si Donald Trump. Pero sa atin na mga tunay na mananampalataya ay merong tunay na kapayapaan. Sa ating mga mananampalataya ay merong tunay na kapanatagan sapagkat yes, tunay na kasama natin ang Diyos. At kagaya ng ating napag-aralan last Sunday or 2 Sundays ago, itutuloy natin ngayon, that He is indeed, kahit sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng problema, God is indeed our refuge. Siya ang ating tanggulan. Siya ang ating kublihan. Ito ang ating mensahe ngayong umaga. God is the only true refuge of believers in times of danger. And we need not fear because He is working for His glory and for our good, and victory is certain. Ang Diyos ang tanging tunay na kanlungan ng mga mananampalataya sa panahon ng panganib. At hindi tayo dapat matakot dahil Siya ay gumagawa para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng Kanyang mga mananampalataya, at ang tagumpay ay tiyak. Bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, turuan mo kami. Turuan mo kami. Kailangan namin, O Diyos, ng iyong katotohanan. Hindi lang bang basta marinig, kung hindi, O Diyos, ito ay tumanim sa aming puso at kaisipan. Sapagat lahat kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga iba't ibang klase ng mga bagyo sa buhay. Turuan mo kami na kumubli sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan mo, at nawa, ikaw pong patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa, lalo't higit, Panginoon, sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ikaw ang marinig, Panginoon, ang katotohanan mong marinig, at patuloy mong gamitin ng iyong katotohanan upang kami ay baguhin, at yun din upang palayain ang mga wala pa kay Kristo.
Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, kung naalala niyo ho, as we have said 2 Sundays ago, sinimulan natin ang pag-aaral sa awit ho na ito. At walang specific na clue sa eksaktong context or sa eksaktong setting ng pagkasulat ng awit na ito. Pero ang malinaw ay merong panganib. Nagkakaisa ang maraming mga commentaries na higit sa malamang ang panganib na ito ay dahil merong parating na invading army. Nung naalala niyo ho, nung mga panahon na yun, uso ang sakupan. Sasakupin ng bayan ng kaharian na ito, yung ibang mga kaharian. Uso ang mga imperyo. At sa lengguwahe ng awit na ito ay tila baga may nakaambang panganib, may parating na mananakop, may matinding kaaway, merong problema, merong kabigatan. Malinaw yan sa verse 2, verse 3, and verse number 6. Pero sa kabila ng nakaakmang panganib, narito ang katotohanan na ang Diyos ang siyang tanggulan at kalakasan at tulong na maaasahan ng mga mananampalataya. Imbis na itingin ang mga tao sa laki ng army na meron sila, sa ganda at husay ng mga sandata na meron sila, sa matitinding mga generals na meron sila, ang salita ng Diyos ay tinatawag ang mga mananampalataya na tumingin sa Panginoon sa harapan ng panganib na nakaakma. Kaya muli mga kapatid, kung ito ang panawagan ng awit sa mga mananampalataya nung time na yun, gusto ko rin hong tawagin ang bawat isa sa atin na tumingin sa Diyos, to behold God, and sa 3 punto na atin hong bibigyang pansin ay una, behold God, the refuge of His people. Tinalakay natin yan 2 Sundays ago. And then ngayon Sunday ho, bibigyan natin pansin, behold God, or look to God, He is in the midst of His people. Hindi siya malayo, siya ay kasama natin. And then pangatlo, let us look to God, or behold God, who is working for His glory and for His people. So balik-aralan ho natin yung ilang mga bagay na talakay natin 2 Sundays ago. Behold God, the refuge of His people. Sa verse number 1, napakaganda ng pagkakasabi at hindi ito minsan lamang, kundi ito ay recurring theme na madalas na sinasabi sa aklat ng awit. Ang sabi, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Narito ang deklarasyon ng isang katotohanan. Hindi ito baka sakali, hindi ito maybe, it is a truth that God is our refuge. He was not, hindi ito past tense, hindi ito future tense, it is a present tense. At ito ay tuloy-tuloy na katotohanan sa mga tunay na mananampalataya. And as I've said, ito'y sinulat sa panahon na nahandoon ng mga pakikipagdigma. Therefore, ang katiyakan, ang kapahingahan, ang proteksyong tunay ng mga tao ng Diyos ay hindi nakadepende sa army nila, sa chariots nila, sa espada nila o sa pana nila, hindi rin sa mga naglalakihan na mga pader nila. Ang kanilang katiyakan at kanilang seguridad ay nakadepende sa Diyos. Now, paano ito sa panahon natin ngayon, Brother Paul? Walang digmaan nangyayari. Salamat sa Diyos sa ating bansa sa kasalukuyan ay wala. Pero hindi ito lamang ang maaaring umatake sa atin. Sa ating panahon ay may mga bagay na pinagtitiwalaan ng maraming mga tao at minsan ang mga Kristiyano ay nahuhulog na tumingin sa mga bagay na ito at hindi sa Diyos. For example, natutukso tayong tumingin sa pera at doon natin hugutin ang ating proteksyon. Natutukso tayong tumingin sa kalusugan o sa medical insurance na meron tayo at doon tayo kumukuha ng ating comfort. Natutukso tayong tumingin sa ating pamilya at sinasabi na anuman ang mangyayari, family is everything. No, darating ang time mo, wala ang pamilya. Natutukso tayong tumingin sa mga koneksyon na meron tayo, sa edukasyon na nakamit natin, o sa teknolohiya na meron tayo, o ano pa mang mga bagay. Pero ang awit na ito ay tayo tinatawag na tumingin sa Diyos. Kabungad-bungad, God is our refuge. He is our strength.
Isa sa mga verses binigyan nating pansin sa Proverbs 21 verse 31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. We are not saying na, well, bahala na si Lord, wala tayong gagawin. That is not the point. Ihanda pa rin natin ang kabayo, magtrabaho pa rin, gawin pa rin ang mga gawa natin, pero nakatingin tayo sa Diyos. Nakaasa tayo sa Kanya. At narito ang isang napakagandang katotohanan. God is a very present help in trouble. He is present, that means He is not absent. He is present, ibig sabihin hindi siya malayo kung hindi malapit. Hindi siya isang, naalala nyo, may kailangan kayo, hinahanap nyo yung tao. Nasaan ba siya? Kailangan ko siya. Hindi natin kailangan gawin yun sapagkat He is ever present, lalo na sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Hindi mo kailangan pumila ng matagal at maghintay, mag-set ng appointment. Ang kinakailangan mo lang gawin ay manalangin. Malinaw ang sinabi ng Panginoon sa Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For He had said, God had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ano man ang ating pakiramdam, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ito ay totoo. Now, bilang paalala, sapagkat wala sa atin na hindi naaabot ng epekto ng prosperity gospel or at least a version of it. Dahil merong kaisipan at maaaring isipin, well, God is our refuge, God is our strength, God is always present and the present help, and then wala nang problema. Or kung meron mang problema, lagi itong maayos. Well, mga kapatid, gaya ng ating napakinabasa at binigyan ng konsiderasyon last 2 Sundays ago, that is not the case. We gave 2 examples. Una, yung example ng mga kaibigan ni Daniel. Tinapon sila sa apoy. Pero purihin ng Diyos, sila'y protektahan ng Diyos mula sa apoy. Pero hindi ho laging ganun. Sa Acts chapter 7, we read of a faithful servant of God, si Stephen. Nangaral ng Ebanghelyo. Binato ng mga tao. Hindi malayo si Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Stephen, I saw the heavens opened and the Son of God standing up. Malayo ba si Kristo? No! Ang lapit niya. Pero sa kabila ng presensya ng Diyos, namatay ang Kristiyanong ito sa presensya ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi porket nahandyan ang Panginoon, laging buhay. Kailangan nun natin maging malinaw sa ating mga kaisipan. Minsan ang kalooban ng Diyos ay hindi gumaling ka. Baka ang kalooban ng Diyos ay ang karamdaman na yan ang mag-uuwi sa iyo sa Kanya. Ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng problema na yon ay luluwalhatiin mo siya. Hindi laging tagumpay sa ating pananaw. Pero kagaya nung sinabi natin kanina, pagdating sa Panginoon, tiyak ang tagumpay. Sana ho maging malinaw. Sapagkat may mga pagkakataon ng definition natin ng good, ang definition natin ng victory ay hindi sang-ayon sa definition ng Panginoon. Madalas ang definition natin, tayo ang bida. Tuloy ho natin. Sa verses 2 and 3, nakita ho natin, ipininta sa napakakulay na kaparaanan ang matinding panganib na nag-aabang sa kanila. Ang sabi ho sa verse 2, therefore we will not fear. Bakit daw? Though the earth gives way, bumukas man ang lupa, though the mountains be moved into the heart of the sea, yung mga bundok ay lumipat sa gitna ng dagat. Verse 3, though its waters roar and foam. Para itong, could you imagine, a tsunami.
A very big wall of water na hampas na napakalakas. Though the mountains tremble at its swelling. Doon ang pagyanig ng bundok, pagyanig ng lupa. So pininta ang matinding kahirapan, pininta ang matinding problema. At maaaring ito nga ay pumapatungkol sa mga natural disasters or ito ay sa makulay na paraan ipinipinta kung anong klaseng kahindik-hindik na problema ang kanilang kaharap. Maaaring sabihin pa nga ng iba, Brother Paul, buti pa nga yung natural disaster eh. Pero pag sinakop ibang kaharian, paano itatrato ang mga babae at bata kapag sinakop kayo ng ibang kaharian? Grabe. Tila baga talaga gumuho ang lahat. So again, ang punto ho, ang buong punto na gusto kong makita ho natin dito sa verse 2 and 3, ang problema ay hindi maliit. Ang panganib ay hindi simple. Isa ho sa madalas na ginagawa kapag bumibisita kami sa doktor, lalo na pag may masakit na nararamdaman, ay isa sa tinatanong ng doktor, i-rate mo 1 to 10, anong nararamdaman mo? 1 to 10, Doc, 7, masakit, 7. 1 to 10, Doc, mga 2 lang naman, mga 2. This is level 10. Level 10 danger. Pero gusto ko makita ho natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore, verse 2, we will not fear. Hindi kami matatakot. Bakit hindi kami matatakot? Babalik ka sa verse 1. Yun ang dahilan, yung verse 1. Because God is our refuge. God is our strength. Because God is a present help in the time of trouble. Therefore, in the time of trouble, we will not fear. Hindi kami matatakot. Muhuna ang mundo. Kahit ibinigay na sa iyo ng doktor ang balita, 5 buwan na lang ang itatagal ng buhay mo. Kung sinabi o na-receive mo yung balita, tumawag sa iyo na nasa trabaho ka, biglang ang cellphone mo. Pagtingin mo, ay meron ng 15 missed call. Anong sinagot mo yung tawag? Mahal, nasa emergency room kami, ang bata. Paano pag nagkakagulo na ang pamilya, nagre-rebelde ang bata, may problema ang mag-asawa, nawalan ka ng trabaho, iniwan ka ng kasahan mo, hindi pumasa sa dream school mo. Paano pag gumuguho na lahat, nayayanig ka na? Ang tanging pwedeng sandalan ng Kristiyano ay ang kanyang Diyos, ang ating Panginoon. It doesn't mean na hindi magkakaroon ng lungkot. It doesn't mean na hindi magkakaroon ng maraming tanong. It doesn't mean na walang gabi na iiyak ka na hindi ka na makatulog. Hindi yun ang ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin ay nahandyan ng Diyos at siya ay katuwang mo sa pagdaan sa mga gulo na yun. God is our refuge. Number 2, behold, God is in the midst of His people. God is in the midst of His people. Sabi verse number 4, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. Sabi ng theologian na si James Boyce, with great poetic beauty, right against the picture of chaos in verses 2 and 3 comes the picture of the perfect peace and safety of Jerusalem in verse 4. Naalala niyo verse 2 and 3? Verse 2 and 3, bumukas man ang lupa, magkaroon man ng matinding alon, mayanig man ang kabundukan, napakatinding panganib. Pero pagdating sa verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God,
the holy habitation of the Most High. Merong supply. At yung river na yon, kung di yung nagkakamali ng tanda, that's nasa na yung pangalan ng river na yon? The river of Siloam is the only source of fresh water. Na sa kabila ng matinding panganib, nahandun yung source, nahandun yung supply na binibigay ng Panginoon. At bakit? Saan nakadepende ito? Again, because it is the city of God. Because it is the holy habitation of the Most High. Muli, hindi dahil kasama mo ang presidente ng Pilipinas, hindi dahil kadikit mo ang mayor, kundi dahil kasama mo ang Panginoon. Sa Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi, again, familiar verses sa marami, be careful for nothing, or don't be anxious for anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And then anong sabi sa verse 7? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Handun yung supply ng kapayapaan. Handun yung pag-iingat ng Panginoon. Hindi ibig sabihin walang problema. Hindi ibig sabihin walang masakit. Hindi ibig sabihin walang mabigat. Maaaring umiiyak ka. Maaaring humahagulgul ka. Pero merong supply ng kapayapaan mula sa Panginoon. Ang sabi sa verse 5, napakaganda, God is in the midst of her. Siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. She shall not be moved. Hindi siya makikilos. Hindi sila magigiba. Hindi sila matatalo again. It's not the strength of their army, but the presence of God. God shall help her and that right early. Ang presensya ng Diyos ay naroroon. And again, we know that God is omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako, pero nahandoon ang katotohanan sa espesyal na kaparaanan na pag ang mga mananampalataya ng Diyos ay magkakasama, nahandoon ang presensya ng Panginoon. Ang isang mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang ating bansa ay isa sa mga bansa na taon-taon binibisita ng iba't ibang mga trahedya o kalamidad. Halos walang taon na walang matinding bagyo na buwibisita sa atin or lindol na dumarating sa ating bansa. At kadalasan, hindi lagi, pero kadalasan kapag matinding pinsala ang ginawa ng natural disaster, ay isa sa mga hinihintay ay ang pagbisita ng presidente. Laging nasa front page, si President ganito ay bumisita dito at kinamusta ang kalagayan ng mga tao. Humanly speaking, sana nagpadala ka na lang ng pera. Tama? Humanly speaking, anong may tutulong nung nahandun siya? Pero isa sa mga napakalaking tulong ay yung makita na nahandoon ang tagapanguna, nahandoon ang pinaka-leader, and he is present and he knows what's happening. Kita niya. Kita niya. At sa kabila ng nakaakmang problema na parating sa Jerusalem, ang Diyos ay nasa kalagitnaan niya. Mga kapatid, binabagyo man ang buhay mo ngayon, ano man ang problema mong daladala, nahandiyaan ang Diyos at kita niya. Alam niya. Hindi siya malayo, hindi tutago sa kanyang mga mata. Ang sabi ng salita ng Panginoon, God shall help her and that right early. Sa ESV, ang translation, God will help her when morning dawns. Pag nagbukang liwayway, isa sa makikita ho natin dyan, pag naggabi, siguradong magbubukang liwayway. It pertains to the certainty
ng tulong, ng presensya, ng supply, ng biyaya ng Diyos. And again, as we have read from Apostle Paul, mayroon siyang tinik sa laman na hinihingi niya sa Diyos na, Lord, alisin mo na, alisin mo na. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Again, hindi dahil mataas ang kanilang mga pader, hindi rin dahil sa mga resources na meron sila, kundi dahil sa Diyos na nasa kalagitnaan nila. Verse 6 ang sabi, the heathen raged, the kingdoms were moved. Again, itong kaharian na mananakop. Kapag nung time na yon nabalitaan mo, ayan na ang army ng Babylon, sasakupin na kayo. Ano mangyayari? Parating na sila, ilan? 100,000 lang naman, pambihira, 5,000 lang tayo. The heathen raged, the kingdoms were moved. At yung word na moved dyan, they were shaken. Nanginginig sa takot. Ito na ang kalaban. Nanginginig na sa takot ang iba pang mga kaharian. Pero in contrast to that, from lesser to greater, God, uttered His voice, and the earth melted. Nakuha niyo ho? Kung yung hari nung mananakop ay nagsalita, sakupin natin sila! Nanginig na sila sa takot. Kapag nagsalita ang Diyos, wala kang panahon manginig, matutunaw ka na lang. Ang punto ito, ano man ang gawin ng kaharian na ito, ano man tindi ang tingin mo sa problemang ito, mas malaki, mas mataas, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Pinapakita nito ang kapangyarihan ng Panginoon. He uttered His voice and the earth melted. At minsan may makakausap ako mga kapatid sa Lord, Brother Paul, hindi mo kasi alam, hindi mo naiintindihan. At maaari talagang hindi ko alam. Maaari talagang hindi ko naiintindihan yung bigat ng problema, yung grabing karamdaman, hindi ko maaari talagang naiintindihan. Pero ang alam ko, anumang bigat, anumang laki ng problema, mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos sa kanila. Ang sabi sa verse 7, the Lord of hosts is with us. At paulit-ulit dito. Sa verse 1 is a very present. Sa verse 7, the Lord of hosts is with us. And then sa verse 11, babalikan ulit yan, the Lord of hosts is with us. So muli, ibinabaling lagi ng awit na ito ang paningin sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. The God of Jacob is our refuge. Number 3, dito tayo matatapos. Behold, God is working for His glory and for His people. Ating pagmasdan ng Diyos ay gumagawa. Now, anong silbi kung pumunta rin yung presidente pero walang ginawa? Pumunta ka pa. Yung ginastos nyo patungo dito, sana itinulong nyo na lang. Wala ka namang ginawa. Pero napakaganda makikita natin, ang Diyos ay nasa gitna ng kanyang mga tao, nasa gitna ng kanyang bayan, at siya ay hindi tahimik, siya ay may ginagawa. Ang sabi sa verse 8, Come, behold the works of the Lord. Halikayo, ating pagmasdan, ating tingnan ang mga gawa ng Panginoon. At ang sabi niya, what desolations He hath made in the earth. Anong grabing pagkawasak ang ginawa niya sa mundo? Again, andito yung imbitasyon na ating ikonsidera, na ating ibaling ang ating mga paningin, ating i-focus ang ating mga mata sa Panginoon. What desolations He hath made on the earth. Again, not the destruction of Mother Nature, but the destruction of God's enemy.
Inaanyayahan na yan, ilagay natin sa primary context. Ang context ito ay ang bayang Israel. At narito na yung kalaban. At ang sinasabi ng mga awit, di kayo ating balikan yung mga dati nang tinalo. Yung mga dati nang nakasagupa. Naalala niyo yung Egypt? Galing tayo doon. Nilunod sila ng Diyos. Balikan natin. Alalahanin natin, reviewin natin ang mga ginawa ng Panginoon, kung paano sila previously niligtas na ng Diyos, pinagtanggol na ng Panginoon. Sa verse 9 ang sabi, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Now, ang larawan nito ay hindi ang Diyos ay isang magaling na negotiator para makapag-compromise at magkaroon ng kapayapaan. Ang larawan nito ay ang Diyos ay matagumpay na hari. Pagdating sa labanan, panalo siya. At ilang beses na itong nasubukan ng bayang Israel. Ilang beses ng tagumpay, napakarami ng pagkakataong tagumpay ang kanilang naranasan dahil sa tulong ng Panginoon. Ang Diyos, ang soberanong Diyos na gumagawa at nagtatapos ng lahat ng kaguluhan sapagkat ultimately in the end, ang Diyos at ang kalooban niya, ang plano niya, ang siyang mapangyayari. Mga kapatid, nung minsan, paano ba nangyari doon? Nagbabrowse yata ako sa Facebook, tapos kinuwento ko sa misis ko about sa Ukraine. At ang tanging response ni Sister Jonah, hindi pa rin tapos. Kailan ba matatapos yung gera na yan? Kailan ba magtatapos yung gulo na yan? Mga kapatid, mga kaibigan, darating ang time, itatapusin yun ng Panginoon sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi sa Revelation chapter 11 verse 15, Revelation 11:15, ang sabi, Then the seventh angel blew his trumpet, and there were voices in heaven saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever. Mga kapatid, ito yung hinihintay natin. Hindi yung manalo yung manok natin, kundi maghari ng lubusan sa mundong ito ang Panginoon natin. Yun lang ang tanging pag-asa. Huwag yung pagkamalian, hindi makapagluklok ng Kristiyanong presidente ang pag-asa ng Pilipinas. Ang pag-asa ng Kristiyano, ang hinihintay ng Kristiyano, we wait for the coming of our Lord Jesus Christ. Nakatingin tayo sa Kanya. Our ultimate hope ay hindi nasa White House o sa Malacanang. Ang ultimate hope natin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Now, gusto ko lang liwanagin, hindi kinakailangan ng malakihang gulo o gera o World War III para ma-appreciate natin ang gawa ng Panginoon. Maaring merong gera sa pagitan mo at ng iyong asawa. O maaaring mayroong problema sa pagitan mo at ng iyong mga anak. Isang napakagandang bagay kung ikaw ay mananampalataya, ito ang sigurado, God is at work. God is at work. Sa James chapter 1 verse 2, we are reminded, ang sabi ni James, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Iba't ibang mga problema, iba't ibang mga kabagabagan, iba't ibang mga kapatan kapag dumating sa iyo at minsan mga kapatid, alam niyo yan, patong, hindi pa tapos, meron na naman. But count it all joy. Count it all joy. Bakit? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Dahil lahat
ng dumarating na bigat, problema, kabagabagan. Sabi ng salita ng Diyos, it's the trying of your faith. Madalas po namin na pag-uusapang mag-asawa to. Lalo na ng mga nakaraan na magkakasunod yung karamdaman ng bata. Hindi lamang ito testing ng doktor na kilala natin. Hindi lang ito testing ng the best na gamot na mabibili natin. Hindi lang ito testing ng lalim ng bulsa natin. No. Ito ay testing ng pananampalataya. It's always, mga kapatid, listen, it's always spiritual. Always. May problema kayo mag-asawa, it's always spiritual. Pag mo sabihin, ay pera lang naman yung pinagawa. No. May spiritual na aspeto. Magpapatayan kayo mag-asawa para sa isang bagay na iiwan nyo lang din. May problemang spiritual. Ang sabi ng salita ng Panginoon, count it all joy. Bakit? Dahil narito ang katotohanan, kung babalik tayo sa Psalm 46, dahil kasama natin ang Diyos. Dahil siya ay nakasakalagitnaan natin. Dahil siya ay gumagawa sa atin at dapat tayong tumingin sa Kanya at dapat tayong dumepende sa Kanya. Isa sa mga dakilang problema natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang katotohanan na madalas na tayo ay tumitingin sa ating mga sarili. Tumitingin sa ating mga kaparaanan at hindi natin hinahanap ang Panginoon. Hindi natin hinahanap ang Kanyang kalooban. Ang hinahanap natin ay yung sarili natin. Ang gusto natin ay maipagtanggol yung sarili natin. Ang gusto natin maipakita na tama tayo. Ang gusto natin makapakita na siya ang mali, ako ang tama, ako ang panalo, ako ang marunong, ako ang matibay. Pag inisip niyo, karamihan ng problema ay dahil lagi mong hinahanap yung si ako. Pero sa Psalm 46, ang sabi ng salita ng Diyos, God, it's God. It's God. Pagdating sa verse 10, ang sabi ng Panginoon, dahil siya ay at work, siya ay nasan dyan, at siya ay may ginagawa, ang sabi ng salita ng Diyos, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Sa ibang salin, pag binasa nyo, be quiet. Masyado kang maingay. At minsan, pag may problema, masyado tayong maingay. Maaari hindi maingay yung bibig, pero yung isip mo ay walang tigil. Ang puso mo ay walang pahinga. Be still. Hindi ibig sabihin niya, sabi ni Lord, wala na akong gagawin. May problema kayo, may bayarin. Ang sabi nakita nung Mrs. si Mister, nakaupo na lang, nag-ML. Oh, ba't nandiyan ka? Ba't wala kang ginagawa? Well, ang sabi ng Bible, be still daw eh. Hindi yun ang ibig sabihin. It doesn't mean idleness, but it means to have a quiet confidence in God. Be still and know. Know it. Remember it. Consider it. Recognize that I am God. Ako ang soberanong Diyos. Ako ang may hawak sa lahat ng ito. Be still and know that I am God. Alala niyo yung nausong mga t-shirt, keep calm and drink Coke. Gusto ko magpa-imprenta. Keep calm or be still and know and recognize God. Kilalanin natin ang Panginoon. At ang sabi ng Diyos sa ito, napakaganda sa verse 10. Malapit na tayo matapos sa verse 10. What a declaration. Kaya ang tagumpay ay tiyak. Ang sabi niya, I will be exalted among the heathen. Kita niyo yan? Kita niyo yung napakalaking army ng kaaway na parating?
I will be exalted, sabi ng Diyos. Kita mo yung problema na yan, napakalaki, napakadambuhalang problema. Anak, I will be exalted. Yun ang pangunahing layunin ng Diyos. Hindi gawing komportable ang buhay natin. Ang pangunahing commitment ng Diyos ay maluwalhati ang kanyang pangalan. Mahirap ho at maraming disappointed kasi akala natin God exists for our comfort. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. So bilang kanyang mga mananampalataya ay kailangan nating nasain ito, kailangan nating hanapin ito, kailangan nating gustuin ito na maluwalhati ang Diyos. Again, hindi lang doon sa mga malaking digmaan o problema, kundi maging sa maliliit na ating hinaharap. At habang pinagbubulayan ko ito nung minsan, hindi ba ito magandang mag-transform ng ating mga panalangin? Again, ang sabi ni John sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Yes? Kapag umihiling tayo ng ayon sa Kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Mga kapatid, I present to you a clear will of God, and that is that He might be exalted. Committed ang Diyos na maluwalhati ang pangalan niya. At napakaganda ko ang ating mga panalangin ay committed din na maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Ito ang maliwanag na kalooban niya. And one of the best prayers na maaari nating itaas sa Panginoon sa panahon na tayo ay nasa problema, sa panahon na merong masakit, at maaari nating sabihin sa Diyos, Panginoon, masakit, Panginoon, mabigat, Panginoon, nakakagalit, Panginoon, ang tindi ng aking kalagayan, pero Panginoon, nawa, maluwalhati ka. Maluwalhati ka. Lord, ang tagal na nitong karamdaman na ito. Lord, mukhang karamdaman na ito magdadala sa akin sa hukay. Pero Lord, nawa maluwalhati ka. Panginoon, mukhang ilang taon na, isang dekada na yung away naming magkakamag-anak. Pero Lord, sana maluwalhati ka. Lord, may problema ako sa asawa ko. Lord, ang tigas ng ulo ng mga anak ko. O, akala nyo, minsan, Lord, ang tigas ng ulo ng magulang ko. Pero Lord, sana maluwalhati ka. Lord, 3 araw na kaming hindi nagpapansin ng mag-asawa. Wala tingin ko tama ako, tingin niya tama siya. Pero Lord, sana maluwalhati ka. Sana maluwalhati ka. At narito ang napakaganda na pwede mong asahan ng tulong ng Diyos. Pwede mong asahan ng tugon ng Panginoon sapagkat hinihiling mo ang maliwanag na kalooban niya. Hindi ikaw ang maluwalhati, kundi maitaas at maluwalhati siya. At tinapos ng mga awit sa verse 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Muli, sinimulan na tumingin sa Diyos. Sa gitna, tumingin sa Diyos. At sa bandang dulo, itiningin ulit sa Panginoon. Ang Diyos ang ating kublihan. Let me end sa Psalm 62 verse 8. Ang sabi, Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, ye people, pour out your heart before Him. Sabi sa Peter, casting all your cares upon Him. 1 Peter 5:7.
Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. God is a refuge for us. Hindi ko maalala yung eksaktong lugar at pangalan ng eksaktong lugar. Pero noong World War II, may grabing war crimes ang ginawa ng mga Hapon sa China. At nung alam na nila na susuko na ang mga Hapon, ang nangyari kasi may malaking army ng mga Hapon sa China, mga ilang daang libong mga sundalo nila ang nahan doon, habang nilalabanan nila yung Amerika sa mga islands. At nung susuko na ang Japan, susuko na ang Japan, yung mga general doon ay nag-utos na patayin yung mga tao. Yung kanilang mga nasakop. Pero nagtakda ng isang lugar. Meron silang isang lugar na tinakda na merong, I believe, Amerikano, kundi Amerikano, German. Meron isang German, kung tama ang alala ko doon sa documentary, may isang German na nakiusap. Bigyan niyo ako ng isang lugar at lahat ng papasok doon, hindi mapapahamak. At tinugon yun. At yung mga Chinese, nung time na yon ay nagmadali. Sa hating gabi, sa init ng araw, nagmadali sila. Dahil yun lang ang tanging refuge nila. God is our refuge. Hindi pera, hindi koneksyon, hindi ang ating sariling lakas. God is our refuge. At kung narito ka at hindi ka pa mananampalataya ng Kristo, ang tanging makakapagkubli sa iyo sa puot ng Diyos ay si Kristo lamang. Siya na namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan. Nalibing at muling nabuhay at tanging pampalubag loob sa puot ng Panginoon. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo lamang at mangyayari ang katotohanan na ang Diyos ang iyong kublihan. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala mo. Sa pagkatunay, O Lord, lahat kami ay may iba't ibang pinaglalabanan, iba't ibang problema, iba't ibang sitwasyon. Pero Panginoon, malinaw sa iyong salita, no mga aming sitwasyon o kalagayan, kailangan naming tumingin sa iyo, dumepende sa iyo. Kilalanin ka that you are truly our refuge and strength. Salamat sa katotohanan na ikaw ay laging handang tulong na nariyan. Salamat sa katotohanan na ikaw ay laging kasama namin maging sa pinakamadilim na gabi. Salamat sapagkat alam namin na gumagawa ka sa buhay ng iyong mga anak. That all things work together for good. Lord, salamat po. Nawa, Panginoon, na naman ang aming sitwasyon, ilagay mo sa aming puso na nasain na maluwalhati ka. Anumang problema, anumang sitwasyon, Lord, nawa masumpungan mo na ninanasa namin na maluwalhati ka. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan mong ito. Patuloy mo itong gamitin sa buhay ng bawat mga mananampalataya mo at mahabag ka sa mga wala pa kay Kristo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Awit po natin, He hidden my soul. Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hardened my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hardened my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hardened my life in the depths of His
there with his hands, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He given me strength as my day. He hardened my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hardened my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Purihin mo ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online muli. I encourage everyone, balikan natin ang Psalm 46. Balikan natin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan mula pa kayo ng umaga sa Sunday School and all throughout the week. Pagbulayan natin ito, magkaroon ng epekto sa ating kaisipan, sa ating damdamin, at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa, ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, tayo maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo tinawag ng Panginoon. God bless po, magandang umaga, at dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Reminder po, mamaya hong alas 2 ang ating second service, and then 3:30 po ang ating prayer, 3:40 ang ating prayer meeting, and then alas 5 po ang atin hong evangelism class or Bible class mamaya po yung gabi. Mabilis lamang po, hindi ko nabati, pasensya na, hindi ko nabati ang mga magdiriwang ng kaarawan. Meron akong listahan dito. Magdiriwang ng kaarawan sa July 22, si Brother Richard. Pakibati kay daddy nyo. Bukas ba yun? Bukas. Kung nagtitinginan yung magkapatid, oo nga, mukhang bukas nga. So, pakibati ho kay Brother Richard. July 26, Sister Betty William, pakipabot yung pagbati. July 27, si Sister Tina. Sister Tina, sa Sunday ba yun? Sa Sunday. Saturday. Tapos meron pang sa Sunday. Sino yung Sunday kanina? Sister Gemma. Sister Gemma sa Sunday. Advance happy birthday po. Hindi ko nabanggit kanina. Pasensya na ho. Muli ho, ay advance happy birthday sa ating mga kapatid. God bless po. Magandang tanghali. We're now dismissed.